Welcome to the second episode of a Broad-Minded and More podcast. This is Mons. This is Ace. So Ace, ano ang topic natin sa second episode na to? Goals and dreams. Goals and Wow, dreams. taray. Wow, oo. Iba siya. Ano ba yan? Pag-aambisyon na ba yan na maging artista or Yes, ano? mahalagang ambisyosa. Mahalagang ambisyosa. Napakahalaga niyan. Okay. So yeah. Speaking of Speaking of, kahalagahan ng pagkakaroon ng goals and targets or dreams, gaano kahalaga ito, Mon, sa isang mangingibang bayan? well, napakahalaga niyan kasi parang ano lang yan eh. Driver ka, tapos kailangan mo ng mapa. Mhm. Para alam mo kung saan ka tutungo at yung paroroonan mo. Mhm. So, to relate or to incorporate that sa makabagong panahon, kailangan natin ng Waze. Ay. At sasabihin sa'yo ni Waze kung saan ka pupunta. Oo, at makakarating ka sa paroroonan mo. So, katulad din yan ng mga goals natin at saka mga dreams natin in life. Kailangan natin ng path para ma-achieve natin yun at saka makapunta tayo doon. Napaka-importante niyan. Kasi kung mag-a-abroad ka at wala kang goals, wala kang plano at all, wala, sabog-sabog, kalat-kalat. Hindi mo alam kung anong gusto mo, hindi mo alam kung makapag-focus ka ba. Actually, maapektuhan yung trabaho mo niyan eh kasi hindi ka parang oriented kung ano talaga yung gusto mong gawin abroad. So ikaw, anong goals mo nun kung meron man? Well, ako kasi bilang breadwinner, ang goals ko noon is makatulong sa family. After my father died, I decided to go abroad. Sapalaran talaga, as in, walang experience at all. Kasi gusto ko nga makatulong sa family ko. Kasi baon na baon kami sa utang, so I need to help them financially. Also, mabigyan din sila ng magandang buhay along the way. So, yun yung goal ko. Kumbaga, personal goal, kung ano yung gusto ko talagang gawin sa buhay, isinantabi ko yon kasi meron akong priority. So, yun yung parang naging mapa ko or naging guide ko para ma-achieve ko yung goals ko. Which is, somehow, naging successful naman ako doon sa goals na yan. How about you? Yung kuko ko, Ay! Kuko. gusto ko lagi maganda yung kuko ko. Iba Hindi, din, I think oo. it's almost the same. It's for to improve yung status ng family natin. Maganda naman yung mga work natin before sa Philippines, but Oo. yun nga, ambisyosa kasi ako. Hindi. Ambisyosa tayo. Ambisyosa Oo. tayo. Hindi. Para lang parang naramdaman ko kasi agad na may pwede pang gawin. May pwede pang puntahan. And when I was working in Makati area. Lahat ng boss ko Makati ka foreigners. rin? Yes. BGC ako eh. Ah. Layo eh, no? Okay. Hindi malapit lang yung kapitbahay lang yun. Oo. Most of my superiors, foreigners. So, iba-ibang nationality. So, parang, might as well mag-abroad na lang ako. Baka naman makayanan ko. Kasi, So, ano sinasabi mo? Hindi ka na nahihirapan mag-adjust? nag-adjust pa rin. Iba lang. Sa ibang paraan. Yes. Kasi okay. iba na pag nandito na rin talaga. Iba na yung from afar. Parang ang dali. Tapos may airport. Tapos may ganon. Kala mo parang eme-eme lang. Pero pag nandito, syempre, iba na yung Iba na talaga. datingan nun. Yes. So, yun naman yung sa akin. Talagang for family din. And then, kasi nga ambisyosa. Ambisyosa in a positive way. Para lang, early on kasi nakita kong foreigner yung mga boss ko, and then the projects are mostly yung technology projects na malalaking challenges din yung hinaharap ko. So, why jump to other countries na mas ma-prove ko rin yung sarili ko and mas matutunan ko rin yung mga strategy ba? Yung mga ganon. So, yeah. Yun siya. So, ano naman yung mga masasabi nating showstoppers or mga slowdowners pagdating sa pag-achieve ng mga goals natin abroad? Pag nag-a-abroad kasi, wala naman yung specific formula. Based on my experience, kahit baon natin yung selfless act na sinasabi na, no, I'm doing this for my family, I'm doing this for my future families, ganyan. Pag nandito ka na talaga, you need to adapt muna. Mag-observe ka ng paligid, i-adapt mo yung mga bagay-bagay. Simple thing as the food, accommodation, yung culture ng ibang tao. Lahat yun, sama-sama na yun, Mons. Para ng palabok yun, believe it or not. Parang, tapos nagtatrabaho ko na agad. Walang training. Walang training nun. Oo. So, iniisip ko minsan, magdadrama ba ako, magpapaka-emotional ba ako, or tirahin ko na lang agad. So, pinili ko nang tirahin agad. The only thing is, nung mga first quarter, medyo na-burnout ako. So, yung showstopper, yun yung na-burnout si Aisha. Ako mismo yung na-burnout.
What I did, umuwi ako ng Pilipinas just for a week. Tinanong ko lang sa tatay ko talaga, sa daddy ko, "Dad, bakit sila gano'n?" Bakit sila gano'n? Yung daddy Inaway ko ka ba? parang, inano ka, hindi, pero kidding aside kasi nag-abroad na rin siya for a long time, sabi niya, "Bunso, gawin mo lang yung trabaho. Mag-focus ka lang. Hindi ka naman aanuhin ng mga yan. Mm. As long as ginagawa mo yung work Trabaho mo." mo. Mm. And then, napakasimpleng lesson or concept yung shinare niya. Pero hanggang ngayon, yun yung pinangahawakan ko. Do your work, do your part, and then tuloy-tuloy lang. So, Nandun salamat kasi yung naman. sinasabi nila na culture shock. True. Kasi iba talaga yung training na meron tayo sa Philippines nung nagwo-work tayo pagdating mo sa ibang bansa. Sabi ko nga, hindi lahat ng country they offer trainings pagdating mo. Talagang pagdating mo sa bansa na papasukan mo, kaya ka nga nila kinuha, that means you're qualified dun sa hinahanap nila na position is para magtrabaho ka na agad. May it be, there will be training, for sure, pero hindi yung katulad sa atin na umaabot ng a month or 2 hanggang sa ma-probation ka, ma-evaluate ka, pumasa ka. Dito, 2-3 days kailangan matutunan mo agad. Yun ang yun ang labanan dito. Kaya yung pag-adapt sa change, napaka-importante niyan. Dapat ready ka. Hindi pwede mag-a-abroad ka dahil lang napilitan ka. Kasi kung hindi ka marunong mag-adapt or wala yung presensya mo doon, wala, uuwi ka talaga ng luhaan. And then, we have to be patient also. Exactly. Kasama yan. Yung tipong sa Pinas, hindi mo ginagawa yung ganung bagay. For example, I'll be specific. Sa Pinas, kanya-kanya tayong roles. Very talaga sa job description. Pagdating dito, Multitask. iba yung galawan. Pasensya naman, pero sa kanila yata parang hangga't maganda ka, bibigyan ka ng maraming trabaho. Kaya hindi ako Hangga't magaling ka, yes, Kaya minsan parang ang hirap maging Jollibee bida ang saya di ba? Kasi pag pabida ka talaga lahat ibigay sa'yo yung true. trabaho. Though on a positive side, buti medyo bata pa tayo noon. I went abroad around 26. So, yung energy din, I'm 24. Oo, hindi masyadong malayo, 'di ba? So, buti na lang nung time na yun, hungry for knowledge pa rin tayo, malakas tayo, talagang yung flexibility natin at excited tayo sa mga work natin. Exactly. Ang dami rin naman talagang advantage or natutunan pa. But, pag na-burn out, shutdown talaga. So, iingatan din natin yung ganon. Kaya mahalaga din yung support system, hobbies, or something to do outside work. Friends. Kasi kung hindi, mangyayari yung, buti nga, ganun lang yung nangyari sa akin na nag-book lang ako ng Pero grabe ticket. ka talagang uuwi ka ng Pilipinas para tanongin yung tatay Yes, mo kasi That cost you how much? 50,000 pesos. 50,000 Yeah. pesos para lang tanongin yung tatay mo. Kasi Okay. yung showstopper ko nun yung pagiging pikon ko. Okay. Parang sobrang Hindi ka agad me. nakapag-adjust. Yes. Yeah. Saka napakaseryoso kong tao nun eh. Ngayon ba hindi na? Hindi ko alam. Yung parang ganun pa rin naman, parang oo. gano'n na parang ako pa lahat, ako pa rin Oo. dito, ako na nga gumawa, ako pa rin ba magsasubmit. So, medyo it's all about me tapos na burnout na. Wala pa rin ako masyadong kakilala nun. And obviously, wala pa masyadong hobbies. So, more on proving yourself. Pikon. So, talo ko nun. Yeah. Buti na lang hindi ako nag-resign. It was a decent and good job. Buti na lang, yan nga, may daddy ako na nagbigay sa akin ng magandang advice just to carry on and focus on your role. And then, yung pikon, nabawasan naman as time goes on. So, nakatulong naman. So, yun yung mga may advice natin sa mga aspiring OFWs na kailangan nila ng patience, kailangan magaling sila mag-adapt, Yes. yung pag-a-adjust nandoon, yung willingness to learn, yung willingness to adapt, matutunan yung culture, yung differences ng mga tao dito, especially hindi lahat Pilipino katrabaho mo. So, dapat nandun yun. Kasi kung wala yun mga yun, I suggest wag ka muna mag-abroad. And wag pabigla-bigla ng desisyon. Pabigla-bigla ng desisyon. Kasi mahirap. Meron tayong mga kababayan na napipilit na mag-abroad dahil sa pangangailangan pero hindi sila ganun ka-ready. They end up going home empty. Oo. And yun nga, kailangan natin pagtiyagaan yung work. We have to be we have to do multitasking. Matuto tayo mag-multitask. Hindi yung kung ano yung trabaho lang na alam natin yun lang. Talagang matututo tayo ng ibang trabaho Yes. dito. Kahit sa bahay, kahit sa simpleng just be more domesticated. Sa Pilipinas, yung iba may mga katulong, for example, or nandyan yung nanay nila or tita nila Hindi na yan pwede dito. pagdating dito,
Sinong katulong mo, Mons? Hindi yan pwede dito. Yung aso ko siguro. Oo, yung dalawa kong aso. Hi, Zola and Cher. Ay, parang nanonood. So yun. So, ano naman yung mga bagay na pwede magawa para ma-overcome yung mga showstoppers and slowdowners sa'yo? Showstopper sa'kin, wala, nga. Tulugan mo na lang. Oo, Oo. hindi. Still, seriously, kakapit ka dun sa bakit ka umalis sa Mm. Pilipinas. Especially if it's for your family, for betterment, for improvement. Yun pa rin yung pupulutin mo Oo. pagdating ng dark times. Sabi ko nga, yun yung mapa mo eh. Yes. Kasi kung para lang sa Kahit sarili po. mo, para lang sa kuko ko, wala. Tunaw. Wala, sabog. Uwi agad. Kalat-kalat. Oo, uwi Oo. agad. Wala akong mauwi kahit Sony. Sony pa yung uso nun eh, no? Oo. Hindi, seriously, kaya maganda yung kaninang tinakal natin, gaano kahalaga na may goals or may dreams. Mm. Kasi kung manipis po or parang hindi kayo sigurado bakit kayo umalis ng Pinas, mapapadali po ang inyong pag-uwi. So, Oo. sayang, nag-placement fee na, nagpaalaman na sa Pilipinas, and then just because of mere pikon, or na-visit ka lang, or hindi ka nakapag-adjust, Mm. nabigla ng desisyon, sayang. Mm. Kaya maganda rin minsan yung dine-delay yung mga desisyon natin. Mm. Para makapag-isip din tayo and seek help. Ask around sa mga dati nang nag-abroad and then mga friends na nade-develop natin sa work Mm. or even sa mga outlet na ginagawa natin sa buhay while we're here. Have a conversation, kasi maganda rin naman yung nakikinig tayo sa mga mentors natin. Tama. And mag-add lang din ako, just sa sinabi mo, aside sa meron tayong goals, kailangan din natin maging realistic. Kasi meron tayong mga kababayan na this is their plan, this is their goals, pero pagdating mo kasi ng abroad, hindi mo agad makukuha yun eh. Or in reality, hindi talaga yun yung dadatnan mo. So, nandun yung parang frustration, nandun yung desperation, nandun yung disappointment, end up, uuwi ka. So, mas maganda na maging realistic tayo sa mga goals natin. Mahirap kasi meron tayong mga goals tayo, ay hindi, one year lang ako, makakaipon ako ng pera, ganyan. Hindi kasi natin alam yung sitwasyon, especially wala tayo sa Pilipinas, ano't ano man mangyari, di ba? Kumbaga parang yung sitwasyon natin is unpredictable eh. Yung sitwasyon mo, yung sitwasyon ng mga pamilya mo sa Pilipinas. So, mas magandang maging realistic kesa nagde-daydream ka na ganun yung mangyayari sa'yo once na nag-abroad ka. Saka yung thing na may kanya-kanya naman tayong timeline. Yung buhay kasi natin, regardless if we are an OFW or nasa Pinas, anumang status ng responsibilities natin, ang daming variables. May family, merong community, you have your faith also, you have your own personal experiences also na nangyayari. Hindi naman isang formula yun eh. Na nangyari kay Pedro, pwedeng mangyari rin sa'yo. Wag din tayo magmadali or mainggit kasi we could end up really sa frustration. At pag yung frustration yung nag-sink in sa'yo, ang resulta na naman, uwi. So, iwasan natin yung ganon. Critical din na we have to, maganda yung sinabi mo, realistic. Kasi, yung iba nagsasabi, 5 years lang ako dyan. Or this certain period of time. Pero ang totoo naman kasi, ang daming gumagalaw sa buhay natin, 'di ba? Oo nga, sabi ko 2 years lang eh. Ilan taon na ako dito? 13 years! Diba? And ikaw? Wag na natin pag-usapan, basta ikaw mukha pa ring fresh. So, Okay. yes. Hindi madaling magsabi Madali ng magsabi. timeline, but iba-iba kasi yung journey. To be serious, kasi yung iniwanan nating family at tayo dito mismo, mga tao tayo eh. Yeah. We have weaknesses and strength. Merong nagkakasakit, merong nag-emergency, nagkaroon ng konting yung iba nasunugan ng bahay, whatever it is, nagka-pandemic. Ang daming mga nangyari along the way na paano mo i-squeeze into 5 years yung dreams mo, 'di ba? So, dun pa lang maging flexible ka, and I think mahalaga rin na you learn to forgive yourself. Yeah. Kasi yung iniwanan mong pangako or pangarap sa Pilipinas, family number 1, very common 'yan. You're also part of the family, 'di ba, Mons? Yes. So, wag mong ialis na
I have to take care of myself also. And then one way of taking care of yourself is intindihin din at patawarin din yung sarili mo. May times na hindi rin natin Masyado tayong masyadong hard. yes, Masyadong hard sa masyadong sarili ganito. May natin. pa-to-do Oo. list pa yan, may pa-calendar pa yan. Those are helpful. Kaso, things happen din talaga eh. Hindi naman tayo si Superwoman. Si Superwoman nga, may baligtad yung di ba? Tama. So, tayo pa ba? Kaya May- napakahalaga ma'am ng support system kasi yung support system yung pinagkukuhanan mo ng lakas. So, support system also, I believe, don't pressure you. Oo, kasi alam naman nila yung sitwasyon mo. True. And you also don't pressure yourself. Kaya meron tayong mga ina-achieve na goals na dapat ganitong age, may bahay na ako, may lupa na ako, ganyan. Pero yun nga, minsan may mga sitwasyon na hindi umaayon sa atin na-frustrate lang tayo. So, mas maganda na, ayun, hayaan mo lang, sumakay ka lang sa journey, at the same time, alagaan mo lang yung sarili mo kasi napaka-importante dahil kung wala ka na rin, may sakit ka, paano po ma-achieve yung goals mo? True, yes. So, it's very important you need to take care of yourself while working. And di lang din iniisip mo yung family mo. Kaya, yun, be realistic talaga. When it comes to communication naman, Mons, dun sa whether it's good or bad times, yung pagko-communicate sa family back home, paano dapat hina-handle yun? Ako kasi, sometimes sinifilter ko. Kasi I don't want them to worry. So, kung meron mga bagay na kaya ko na ma-resolbahin dito at di ko na sila kailangan sabihan, gagawin ko. Pero, sometimes tao lang din tayo eh. We need support. Especially moral support from the family. Because we have friends, yes, pero hindi naman din minsan nabibigay ng friends natin yung support na kailangan natin. Kasi meron may mga tao na mas nakakaintindi sa atin, which is our family. Pero yun nga, kailangan ko i-filter kasi I don't want them to worry. And I think they're the same. Kung meron mga nangyayari sa kanila sa Pilipinas, pinifilter din nila. Kasi based on my experience, pag nagbabakasyon ako, magkukwentuhan, may nabanggit na ganito, hindi ko alam eh. Oo. So, ibig sabihin, tinago. Yung diba? emosyon ko pag ganun, di ko alam kung anong pakakawalan. nangyari? Oo, parang ano yan? Ba't ganyan? Ba't yung sinabi? yung mga ganung mga question na parang, nangyari yun? Kailan So, yun? Kailan yun? Oo, parang, hindi, okay na ganyan. Oo, buti okay na kasi kung nalaman ko yan, baka Yes. hindi ko alam magiging reaction ko. So, True. may mga ganung situation which is nakakatulong din para hindi ka ma-distract sa trabaho mo. Kasi once na may mangyari din kasing hindi natin inaasahan, automatically distracted ka. I agree with that. Idadagdag ko lang yung timing din. Pwede namang, kasi the fact na lumayo tayo, dapat nandun na rin yung carry mo na parang bandila ng kaya mo to. At kayanin mo. Alam mo yun? Magkaibang Para din tono tayong no? athletes eh. Oo. Diba? Na lumalaban Kaya mo to at abroad. kayanin Oo. mo. Kasi, nandito na to eh. And 2 years is very fast naman. At yung mga pangarap natin, kung hindi mo siya ipaglalaban, dahil lang napikon, katulad na nangyari sa akin before, ikaw din yung mismo kawawa and yung families mo. Timing, very important yan. Huwag agad-agad. Kasi kung may nangyari sa'yo or may medyo hindi masyadong magandang news, and then alam mo yung parents mo medyo may sakit or may pinagdadaanan din sa family, and then idadagdag mo pa. Alam ko may mga tatas ang kilay, but minsan yung delay tactics nakakatulong din. Siya. Pwede rin naman siyang itackle or pag-usapan after some time. Pero minsan kasi, pag sunod-sunod, tayo nga na medyo bata pa. Ay, dinamay yung sarili. Tayo na medyo malakas pa. Pag sunod-sunod yung alon ng buhay, na-overwhelm din tayo eh. Oo naman. Nabubulunan din tayo. So, of course, ganun We're din just sa human, kanila. diba? Exactly. So, yun yung sa akin yung timing, saka yung wag agad-agad. We both have the right, yung families natin doon and then here, to know what's going on. But we should be responsible din na kailan dapat pwedeng sabihin yung kung ano man. Dahil mahal natin yung isa't isa eh. In as much as alam natin kung anong mga nangyayari, yung effect naman, Oo. yung dating sa kanila or sa atin, minsan okay lang yan sa camera, di ba? Or sa tono ng boses. Pero pagbalik mo sa work mo, iniisip mo pa rin yun. So, yun lang naman yung sa akin kapag communication sa family na may mga nangyayari. And i-add ko lang din dyan, meron tayong mga kababayan na we call them the stress, yun yung mga nagkakaroon ng problema sa mga employers, especially yung mga nag-work household.
we encourage you to check or seek help to our government, to our embassy, kasi mas sila yung makakatulong sa inyo. If you have agencies, tawagan nyo sila. If agencies are not responding, might as well dumiretso kayo sa mga institution like this, Polo and Embassy, para matulungan kayo agad. Kasi hindi naman din biro yung mga sitwasyon ng mga household workers or domestic helpers natin kapag naaabuso or nakakaroon ng problema sa employer. And if they need to seek help, ito yung mga importanteng mga institusyon na pwede ninyong takbuhan. May mga kaibigan kayo, yeah, for sure. Pero mas magandang dumiretso kayo sa mga authorities para matulungan kayo agad. May mga technicalities kasi na and protocols na makakatulong na gawin natin Yeah, talaga. every country. Yes. Every country. Ano naman Okay. yung masasabi mo about sa mga OFW ay may mga attitude? Attitude, totoo po yan. Hindi. Hindi. Ang sa akin naman, hindi naman siya attitude as such. Siguro kasi may sa dami minsan ng napagdaanan, may mga parts sa sistema natin na ayokong sabihing may marami na tayong na-prove but medyo malapit na ron. Yung na-test na yung patience, na-test na yung sino ka during dark times. Nakakadagdag kasi ng confidence yun. Pero hindi siya attitude as such dahil I think namamagnify lang na nagbago na or may attitude na. Kasi normally pagdating sa Pinas, di ba, parang we sound in control. Minsan na parang, ako na yan. Or ako na dyan. O walang problema, sagot ko yan. Hindi naman. Most of the time, nagkakaroon lang ng miscommunication kasi nagbabakasyon tayo, minsan short period of time lang. Kaya gusto natin mabigay na yung best. Yes. Minsan lang napiprejudge na, ay, ang yabang. Ay, grabe yung ganap doon. Nakapag-abroad lang. Oo, nakapag-abroad. No, we're just trying to give our best dahil na-miss namin kayo. So, gusto namin maparamdam sa inyo na bongga sa ganito, bongga sa ganyan. So, patawarin nyo kami kung minsan parang malakas pala yung dating. Pero, nothing but love. Yun lang yung gusto naming ma-impart sa inyo. Ako siguro hindi natin maiiwasan na meron tayong mga kababayan na talangka, masasabi ko. Yung parang bago ko umalis ng Pilipinas, chini-cheer ka na, oh, kaya mo yan, na-asenso ka ganyan. Pero pag naka-asenso ka na, sila naman yung magda-down sa'yo. So I think medyo iwasan natin yung ganong toxic na attitude or ugali ng Pilipino. Mas maging masaya na lang tayo siguro sa na-achieve ng tao, no? Hindi naman natin sila, kumbaga parang hindi kayo obligasyon ng taong yon para gumasenso rin yung buhay ninyo. Kumbaga gumawa kayo ng sarili ninyo para ma-achieve nyo rin yung gusto nyo. Hindi nyo parang ikakahirap kung hindi kayo mabigyan o maambunan ng pasalubong or whatsoever. Kasi yung mga nag-abroad, naghirap din yan. So kung ano yung mga binibigay nila sa pamilya nila, the family deserves it. Kung hindi ka man maambunan, just be happy. Di ba? Na nakakaalagwa na yung pamilyang yon, Sure. umaasenso sila, gumaganda yung buhay. So I think yun lang yung masasabi ko pagdating sa attitude na tigilan na natin yung pag-iisip ng ganitong mga bagay pagdating sa mga OFWs na yung mga umuwi, umaasenso, nagkakaroon ng attitude. No, it's not like that. Change is constant lang talaga. Nababago tayo ng panahon, nababago tayo ng sitwasyon, nababago tayo ng lugar. So I think nandun lang yun. Huwag natin isipin na lumaki yung ulo or because nag-abroad lang. Diba? Ituloy ko yan sa reflections ko, Mons. Dreams, mahalaga yan. Goals and targets, nandyan yan. But it's important also for us to know yung coping mechanism na komportable tayo. Kasi mataas nga yung or madami nga yung dreams mo and it's a selfless act. Most of your dreams hindi para sa'yo, for the families, for your dear ones. But kung mahina ka naman or mahina yung coping mechanisms mo, tunaw din yan. Ganun din. So, ganun, pareho, equally siyang important yung goals mo saka yung coping mechanisms mo. And remember na, hindi ka Superman. Hindi ka Superman. You have to communicate well and then, yung families mo naman na inalisan mo doon, for sure, whatever happens, may intindihan ka nila. Ako siguro ang reflection ko for today's conversation is, yun nga, be a goal-getter. Goal mo yan eh, di ba? Kumbaga parang nandiyan naman yung support system mo like family. I think that's enough para makunti or para mapunta ka sa path na gusto mo or sa lugar na gusto mo. And yun nga, be realistic. Huwag kang gagawa ng goal na alam mong mahirap i-achieve. Doon ka sa kayang ma-achieve and at the same time, alam mo rin yung magiging result
nung goal na yon. Okay? So napakaganda ng topic natin for today, but we need to wrap up this conversation and move on to the next episode. So thank you guys for watching this episode of A Broad-Minded and More podcast. If you're new to this channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update pa kayo sa mga new episodes namin. And kung may mga comments po kayo or suggestions, please message us kasi excited din po kaming gawin yon sa mga next episodes namin. And follow our social media pages as well na naka-flash sa baba ng screen na to. So hanggang sa muli, Remember, wag matakot. if wala ka pang forever, Ang mahalaga, wag nating kalimutang maging a broad-minded! broad-minded! See you guys sa next episode. Bye! Salamat po.